Hallelujah. Praise the Lord. Salamat po, Ama, sa gabi ito. Kami po ay nagpapasalamat dahil sa nagdaang mga araw, patuloy mo kami sinamahan, nakapagpahinga ng kaunti. Marami po salamat dahil hindi kami dapat mamahinga para sa gawaing paglilingkod sa iyo. Busy man ang mga tao ngayon at marami pinagkakabalahan na rapat na wag ka namin kalimutan, Panginoon. Sa gabi ito, patuloy po kayong tumawag ng mga tao na makikinig ng iyong salita. Matulungan mo po, lalo na sa mga araw na ito ay maunawaan namin lubos ang mga aral mo patungkol sa pagsilang ng aming Panginoong Jesus. Dahil malapit na po ang Kapaskuhan, isang linggo na lang ay Pasko na, at lalo sa ganitong panahon na inaala namin ang kapanganakan ni Jesus, ay maunawaan namin lubos ang istorya patungkol po sa kapanganakan ni Kristo Jesus. Samahan kami ng iyong banal na Espiritu at patuloy na magbigay ka sa amin ng karunungan, kaalaman. At sa pamagitan nito, lalo ka namin mamahalin, ibigin at paglilingkuran. Lord, maraming salamat, luwalhati sa iyo at parangal. Sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Okay po, magandang gabi po muli. Salamat po sa mga nakatune in na. Mag-tune in na po tayo. Makinig na po tayo ng salita ng Panginoon. Okay? Kung ready na po tayo, sige po. Ang pag-aaralan natin ngayon is the story of Mary, the story of Joseph and Mary, no? The life story of Mary and Joseph, or Joseph and Mary, no? Sila po ay isang pangunahing tauhan sa kasaysayan patungkol po sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. So, yamang tayo po ay, ang topic po natin is about Bible character. Napakaganda po na ating balikan yung mga kasaysayan ng mga taong ito na ginamit ng Panginoon para maisakatuparan ang ang plano ng Diyos sa sanglibutan, no? So, ang kapanganakan ng ating Panginoon Jesus ay hindi lang nagsimula sa Bethlehem, hindi lang nagsimula sa araw ng Sabat, kundi noong paman bago dumating yung araw na ito, na yon na pinanganak ni Maria si Jesus, ay alam na ng Panginoon kung anong dapat niyang gawin, alam na ng Diyos kung anong dapat niyang gawin para maligtas ang tao, no? So, noong pa man ay nasa puso at isipan na yan ng ating Ama na kanyang ipapadala sa mundong ito, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus, upang siya maging kabayaran ng lahat ng ating mga pagkakamali, pagkakasala, pagkukulang, upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Tayo pa rin ang iniintindi ng Diyos, tayo pa rin ang pinipili ng Panginoon na gawa ng mabuti kahit ang tao ay nagpakalayo-layo sa kanya, kahit ang mga tao ay nabigyan siya ng kalungkutan, nireject siya ng maraming tao sa buong mundo. Subalit, gayon na lamang pag-ibig ng Diyos na binigay pa rin niyang kanyang bugtong na anak ni Jesus upang tayo ay maligtas sa ating mga pagkakasala at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So, the story of Mary and Joseph, no? Masasumpuan po natin ang ating pag-aaral sa Lucas 1, no? Luke 1, 26 to 38, at magja-jump tayo 46 hanggang 56. At sa Luke 2, 1 to 21, no? Yan po ang ating members. Sulat po ninyo kung kinukuha po ninyo to para mabasa rin po ninyo bago po kayo matulog, no? Ang kasaysayan ng kapanganakan ni Jesus, o ang kasaysayan ng mag-asawang si Mary at si Joseph. Luke 1, 26 to 38,
at Luke 1, 46 to 56, at Luke 2, verses 1 to 21. Yan. Okay, hindi na po natin babasahin dahil mahaba po yan. Ay, Dad, si Missy. Excuse me. Missy, diyan ka. Hindi na po muna natin babasahin dahil medyo mahaba po ito. Pero kinakailangan po nating babasahin na lang isa-isa yung mga kailangan lang, no? Okay, so sa verse 21 ng Luke 1, napakaganda po kung titinan po natin, nasulot din po ang kasaysayan ng kapanganakan ni Jesus sa Matthew, sa aklat ni Mateo, at sa aklat ni Lucas, pero kapansin-pansin na very detailed yung account ni Luke, no? Ni Dr. Luke. So, mamaya pupunta rin tayo sa Book of Matthew, pero unahin po natin sa Luke 1:26. Sinasabi po dito na si Elizabeth, sino po si Elizabeth? Si Elizabeth po ay kamag-anak ni Maria, no? So, siya ay kamag-anak ni Maria, at to si Elizabeth na ito, siya po ay 6 na buwan nang nagdadalang tao noong oras na ito. Datapwat, alam natin na si Elizabeth ay matanda na. Siya po ay walang anak, na ang kanyang asawa, ang pangalan ay Zacarias, na isang priest, no? Bago po mangyari ito, ay nakipag-usap po ang anghel ng Diyos kay Zacarias, no? At siguro sa kalooban ng Diyos sa mga susunod na araw, bago po magpasko, maybe on Friday or Sunday, pag-aaralan po natin ang napakagandang istorya ng buhay ni Zacarias at ni Elizabeth, no? Pero, gayon pa man, sa gabi ito, sinasabi po sa verse 26 na kamag-anak nitong si Maria, si Elizabeth, na 6 months na nagdadalang tao. At isinugo ng Diyos si Angel Gabriel, si Anghel Gabriel, sa Nazareth, sa bayan ng Galilea, upang kausapin ng isang dalaga. So, isang dalaga isang dalaga po ang kinausap na anghel, Gabriel, na sa pamagitan ng utos ng Diyos sa kanya, nakausapin ang dalagang ito na ang pangalan ay Maria. At sa time na ito, sa oras na ito, sa panahong ito, si Maria ay nakatakda ng ikasal sa isang lalaking nagngangalang Jose, no? Lalaking buhat sa angka ni David. So, siya po ay relative naman ni David, no? So, si Jose po ay lalaking buhat sa angka ni David. Siya po ang boyfriend o nakatakdang ikasal kay Maria, no? So, nang magpakita ang anghel kay Maria, sa verse 28, ganito po ang sinasabi. Binati po siya ng anghel ng Diyos na nagsasabing, magalak ka, rejoice, no? So, ang anghel ng Diyos ay pag biglang nagpakita sa iyo, ewan ko kung sino sa inyo nakakita na ng angel, pero ako, isa po ako sa nakakita ng anghel, no? At alam ko yung karanasan, siguro, gayon din ang karanasan na naranasan ni Mary. Bakit sinabi ng Diyos, pagkakita niya, yun ang nabanggit niya, nang makita siya ni Mary, ano sabi, magalak ka, no? So, ibig sabihin, matuwa ka, magalak ka, no? So, mamaya malalaman mo nyo kung bakit sinabi yun ng anghel, yun ang una niyang bati, magalak ka. At ang sabi dito, isang napakagandang bati, magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumaiyo ang Panginoon. Wow, napakagandang pagbati, napakagandang pakinggan yung bagay na ito na sinabi sa iyo na anghel na magalak ka. Ikaw na lubos na kinalugdan ng Diyos, no? At sumasa iyo ang Panginoon.
At ang sabi sa 29, ganito po ang response ni Mary. Sabi, naguluhan si Maria. Iniisip niya ang kahulugan ng ganung pagbati. Bakit kaya nagpakita sa kanya ang anghel? No? O naguluhan siya, anong dahilan kung bakit nagpakita sa kanya ang anghel? At ang sabi ng anghel sa verse 30, huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging lugod ka sa Diyos. So, malinaw na sinabi dito ni Angel Gabriel na huwag kang matakot. Ito po ang response na isang tao, marahil, na nakakita ng isang bagay na unusual sa kanya. Hindi normal sa kanya. Ako man, nung nakita ko yung anghel na yun, nung nagpakita siya sa akin, nang ako'y nananalangin, natakot po ako. Nakapikit po ako nung nakita ko ang anghel nasa harapan ko. Pero natakot po ako, biglang nagdilat mata ko. Natakot po ako. No? So, gusto ko siyang makitang muli. Pero hindi ko na po siya nakita. No? Kasi takot, yung unang naramdaman ko ay takot. Ito rin marahil ang naramdaman ni Maria, na makita niya ang anghel ng Diyos na nasa harapan niya, hindi siya natutulog, kundi gising na gising siya. Ganun din ang nangyari sa akin, gising na gising ako. Pero si Maria, nakadilat ang mata, ako naman nakapikit ang mata dahil nagpe-pray po ako noon. No? Dati sa kanya, magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. At sabi, huwag kang matakot, Maria, dahil alam ng Diyos na si Maria ay natakot, nabigla, nagulat, naguluhan, no? Sabi, inassure ng angel na si Maria ay naging kalugod-lugod sa Diyos. What a great message na binigay ng Diyos sa kanya na sa pamagitan ng anghel na una, siya'y dapat magalak, na huwag siyang matakot, na siya'y kinalulugdan ng Panginoon. No? At sa verse 31, ito na po ang dahilan kung bakit nagpakita sa kanya anghel. Usually, ang anghel ay nagpapakita sa isang tao dahil mayroong mensahe na gustong sabihin sa kanya. O marahil, ang dahilan kung bakit nagpapakita anghel sa tao, marahil to comfort her. Ako, noong time na yun, nakakita ko ng isang anghel, alam ng Diyos na mabigat akong kalungkutan, no? Dahil I was persecuted by my parents, no? Ako'y lubos na inuusig ng sandaling iyon ng aking mga magulang, ng aking mga kapatid, na halos wala na akong kakampi dahil sila ay galit, ayaw nila na akala nila nagbago ko ng reliyon. So, alam ko na yun ang paraan ng Panginoon na kinomport niya ako. No? So, ito po ang mensahe ng anghel sa verse 31, ang sabi sa kanya ng angel, makinig ka. So, sinabi ng anghel sa kanya, makinig ka dahil napakahalaga ng sasabihin ng anghel sa kanya. Kaya, isang bungad ng anghel na sinabi sa kanya, makinig ka. At ito yung dahilan kung bakit gusto na anghel na makinig si Maria. Makinig ka sapagkat ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki. Sa verse 31 po yan ng Luke 1. No? Malinaw ang pagkasabi ng anghel, makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y pangangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Wow! No? Una, very unusual na magpakita ang anghel sa mga tao. Pangalawa, may mensahe ang Diyos sa pamagitan ng anghel. At yung mensahe nito ay lubos na marahil na ang pakiramdam ni Maria
sa oras nito ay lubos na nagtataka, no? Ano ang pakiramdam niya? Sabi, siya daw ay siya daw ay maglilihi at manganganak na isang sanggol na lalaki at ang pangalan na itatawag ay Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan Diyos. So, napakabata pa po ni Mary ng sandali ito, no? Actually, narinig ko sa ibang lingkod ng Diyos na sabi, mga 12 to 14 years old pa lang si Mary na sandali ito. So, ibig sabihin, batang-bata pa siya, no? So, na sa murang edad niya, meron na po siyang gagawing napakalaking misyon, no? Na siya ang magdadala o dadalhin niya na 9 na buwan sa kanyang sinapupunan ang anak ng kataas-taasang Diyos na isang sanggol na lalaki ang isisilang niya at siya'y tatawagin Jesus. No? So, tingnan po natin paano kung kayo po ang naging si Maria. Ilagay po natin ang ating sa ating isipan sa oras nito, kung ikaw ay naging si Maria, anong pakaramdam mo kung ikaw ay naging si Maria? Kung ikaw yung si Maria, na oras na yon, napakabata pa, sasabihan ng Diyos, ng anghel ng Diyos na maglilikat, manganak na isang lalaki, at ang dadalhin mo sa iyong sinapupunan ay dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ano ang pakiramdam mo? No? So, nagtanong tong si Maria sa verse 34. Sabi, ano pong mangyayari ito? Gayong ako isang birhen. Look, no? Paano mangyayari ito gayong ako isang birhen? Paano mangyayari nga naman yun? Na siya'y magkakaroon ng isang anak, na siya isang birhen. Actually, ang ibig po sabihin dito ni Maria, paano mangyayari yun? Wala pa siyang menstruation. No? Ganun po yung ang meaning ng sinasabi niyang ako'y isang birhen. Hindi pa siya dinadatnan. Kaya ang sagot sa kanya ng anghel sa verse 35, sasayong Espiritu Santo at mapasasa ilalim ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan Diyos. Dahil dito ang isisilang may banal at tatawaging anak ng Diyos. No? Ayan, sabi sa verse 36, hindi ba't ang iyong kamag-anak na si Elizabeth ay baog? Why? Na sinabi to ng Angel Gabriel sa kanya upang mapatunayan niya na totoo yung kanyang sinasabi. Hindi ba kilala mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth ay baog? Matanda na siya. Wala pa siyang anak. Gayunmay, sabi na anghel, gayunman siya'y maglilihi. Gayunman siya'y naglihi na, no? Naglihi siya. At ngayon, ika-6 na buwan na ang kanyang pagdadalang tao. Na kahit na siya'y matanda na, no? Ibig sabihin, 6 months ng buntis, sinabi sa kanya na ang kanyang kamag-anak na si Elizabeth ay naglilihi. O naglihi na at buntis na 6 na buwan na ang kaniyang tiyan, no? At ang sabi dito sa bandang huli, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Verse 36, sa bandang huli, no? Take note yung salita ng anghel, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Is there anything too hard for the Lord to do? Meron bang bagay na mahirap para sa Diyos? No? Ibig sabihin, pinatutunayan ng anghel na walang mahirap sa Diyos. Kaya niya sinabi na yung kamag-anak na si Elizabeth ay baog. Matanda na siya pero naglilihi siya. No? Dahil walang bagay na mahirap gawin sa Diyos. Ikaw,
Hindi ka pa hindi ka pa, bata ka pa. Hindi ka pa dinandatnan, wala ka pang menstruation. Pero kaya ng Diyos gawing magkaroon ka ng bata sa sinapupunan mo. No? Dahil wala nang mahirap sa Kanya. At ang sabi sa verse 38, tinan niyo ang sagot ni Maria. Tinan niyo, sabi sa verse 38, ako'y alipin ng Panginoon. Siya'y mananampalataya ng Diyos. No? At ang sinabi niya, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. No? Ibig sabihin, pumapayag siya. Yes, Lord, I will obey you. Yes, God, I will follow you. Gawin mo ang iyong gusto kung anong ibig mong gawin sa akin. Ako'y iyong alipin, Panginoon. So, kahit mahirap sinampalatayanan ni Maria na kaya ng Diyos gawin yung mga bagay na sinabi ng anghel. Next, sa verse 39, kung makikita po natin dito, verse 39 at 40, basahin niyo ninyo sa inyong mga bahay, mamaya. Pero sa verse 39 and 40, makikita po natin dito, dali-daling gumayak itong si Maria, no? Mula sa Nazaret, no? Bayan ng Galilea, madali siyang pumunta sa Juda. Dahil doon nakatira si Elizabeth at si Zacarias, mag-asawang Elizabeth at Zacarias, no? So, gusto niyang mapatunayan na totoo talaga yung sinasabi ng anghel. Kahit dali-dali siya, wala siyang balita, wala naman ng communication. Kagaya ngayon na may cellphone, pwede mo agad tawagan, na ngayon pwedeng mo siyang i-text, pwede mo siyang tawagan sa messenger. Wala pang ganoon nung araw. Napakalayo ng Galilea sa Juda. Kung titinan po natin ang mapa, no? Napakalayo ng agwat ng Nazareth sa Nazareth sa Galilea, no? Madali itong si Maria na umalis sa kanilang tahanan at pumaroon sa bayan ng Juda, no? Sa bahay. Pagdating niya sa bahay ni Zacarias, no? Siguro pagod na pagod siya, hindi natin alam kung ano yung ginamit niya. Siya ba'y naglakad lang? Siya ba'y sumakay sa kamelyo? Siya ba'y sumakay sa kabayo? Walang sinasabi dyan. Pero dahil malayo iyon, siguro matagal din nakarating itong si Maria sa bahay nila, Zacarias at Elizabeth. At nang dumating na siya sa bahay ni Zacarias at Elizabeth, binati niya si Elizabeth. No? Sa verse 41, nang binati niya si Elizabeth, sabi po sa verse 41, nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria. Now, ito, makinig po tayo. Nang marinig daw po ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, biglang gumalaw yung sanggol na nasa kanyang sinapupunan at siya'y napuspos ng Espiritu Santo. Wow! Napakagandang karanasan. Nang marinig niya ang boses nitong si Maria, siya po ay napuspos ng banal espiritu, no? Gumalaw yung sanggol. Alam niyo po ba kung sino yung sanggol na nasa tiyan ni Elizabeth? Walang iba kundi si Juan Bautista, no? So, sabi sa verse 42, napasigaw siya sa galak. Napasigaw sa galak itong si Elizabeth. Ano sabi niya? Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Pinagpala ka sa lahat. Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Oh, bakit alam niya na meron na naglili itong si Maria? No? So, bakit? No?
Ang sabi pa niya, sino ako pang ako'y dalawin ng ina ng aking Panginoon? Wow! Alam niya na yung dinadala ni Maria ay kanyang Panginoon. No? Marahil, nagtayag din ng Diyos sa kanya, no? Na maging si Maria, na maging yung karanasan ni Maria ay sinabi din na anghel sa kanya na ang iyong kamag-anak na si Maria ay nagdadalang tao rin, no? Kasi alam niya no? Layo ng bahay nila. Hindi naman wala naman cellphone pa nung araw. Alam niya. Pagkarinig ko, sabi verse 44, pagkarinig ko ng iyong pagbati ay gumalaw sa tuwa ang sanggol na sa aking sinapupunan. At yun ang sinabi niya, gumalaw yung bata sa aking sinapupunan. Sabi ni Elizabeth, nang marinig ko ang iyong pagbati. Bakit? Pati yung nasa sa sinapupunan ni Elizabeth na walang iba kundi si Juan John the Baptist o si Juan Bautista ay naggalak dahil dinalo siya ng kanyang Panginoon na walang iba kundi si Jesus Christ na pinagbubuntis, na dala-dala, na pinaglilihi ni Maria. No? Sabi sa verse 45, pinagpala ka sapagkat sumampalataya kang matutupad ang sinasabi sa iyo ng Panginoon. Wow! No? Ito ang dahilan kaya sinabi din ni Elizabeth sa kanya na pinagpala ka. Una, pinagpala ka dahil naniwala ka na matutupad yung sinabi sa iyo ng Panginoon. Diba? Parang ang hirap kung normal na tao lang yun o hindi spiritual ang taong yun, walang relasyon sa Diyos, mahirap na maniwala sila na isang dalagita na ganun ang edad, 12 to 14 years old, na hindi pa nagkakaroon ng regla o menstruation, tapos mabubuntis, no? Kaya nga sinabi sa verse 38 na dahil walang bagay na hindi kayang gawin ng Panginoon, no? So una, si Maria ay sumampalataya sa Diyos. Never doubt in his heart, never doubt in his mind na hindi mangyayari, kundi nanampalataya siya na yung mga bagay na pinahayag ng Diyos sa kanya ay mangyayari. Lalo nang tumibay ang kanyang faith nang dinalaw niya si Elizabeth. Nanday lang, kaya siya biglang pumaroon excuse me, sa bayan ng Huda upang dalawin ang kanyang kamag-anak na si Elizabeth ay upang mapatunayan niya na totoo talaga yung sinasabi sa kanya na anghel. At napatunayan na nga niya na totoo yung sinasabi sa kanya. At lalo siyang sumampalataya sa Diyos. No? Hindi siya nagduda. Sumampalataya siya sa tinuring ng anghel sa kanya. No? At napatunayan yon sa buhay ni Elizabeth na kanyang kamag-anak at sa buhay niya. So pangalawa, si Maria ay willing na maging instrumento ng Diyos. Ito ay pinlano na ng Diyos noong paman. No? Pinlano ng Diyos na magkaroon tayo ng kaligtasan. Magkaroon tayo ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Nabigo ang unang Adan. Nabigo ang unang Adan. Salamat sa Diyos sa pamagitan ng ikalawang Adan na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus ay magkaroon ng katuparan ang ninanais ng Diyos na magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan ang mga tao dito sa lupa. No? Lalong naging matuwid at pangatlo, lalong naging matuwid at malapit sa Diyos itong si Maria. Inangatan niya ang kanyang sarili dahil siya ay instrumento ng Diyos upang mailuwal niya ang tagapagligtas, ang Mesaya, ang Diyos, ang anak ng Diyos. No? Now, pakinggan naman natin, tingnan mo naman natin si Jose na yung kanyang kasintahan. No? Sa oras na ito,
na si Jose na kanyang kasintahan, sinasabi naman sa Mateo 1, talatang 19, na si Jose ay isang matuwid na tao. No? Kung paano si Maria ay kinonsider o pinuri ng anghel ng Diyos na sinasabi sa kanya na kinalulugdan ka ng Diyos. Si Maria ay kinalulugdan ng Diyos. Ito naman si Jose ay sinabi ng Diyos na isang matuwid na tao. Verse 19, na siya rin mismo ay kinalulugdan ng Diyos sapagkat siya isang taong matuwid. No? Dahil nalaman niya ang balita, nalaman niya ng kanyang fiancé na si Maria ay nagdadalang tao, no? At ayaw niyang malagay sa kahiyan si Maria. At sabi, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Kasi, nagtaka siya eh. Wala nang nangyayari sa amin. Bakit magbubuntis tong si Maria? Kaninong lalaki? Sinong lalaki ang nakasiping niya at siya'y magdadalang tao? No? Kaya, dahil siya'y matuwid na tao, at ayaw rin naman niyang mapalagay sa kahiyan si Maria, nasa puso niya at isipan, nahiwalay niya si Maria ng palihim. Palihim po, ibig sabihin, walang nakakailam ng kanyang desisyon. No? Sa kanya lang yun, sa isip lang niya at sa puso niya. Pero walang nalilingid sa Diyos. Kahit palihim na gagawin niya, alam ng Diyos yun. Kaya sa Mateo 1, talatang 20, habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagsalita sa kanya sa isang panaginip ang anghel ng Panginoon. So ito naman na nagginip siya. At sa kanyang panaginip, talagang alam niya na totoong-totoo na nakausap niya ang anghel ng Panginoon. At sinabi sa kanya na anghel ng Panginoon sa panaginip na, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria. Huwag mo siyang iwanan. Huwag mo siyang hiwalayan. Huwag kang matakot na pakasalan si Maria sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. No? So, kaya huwag kang matakot, huwag mo siyang hiwalayan. Yun ay galing sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol. No? Sa verse 24, nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. At bagamat pinakasalan niya si Maria, hindi sila nagsiping kahit isang beses hanggang sa mailuway niya ang sanggol na iyon. No? Kung titignan natin, si Maria at si Jose ay kapwa mga instrumento ng Diyos. Sila'y pinili ng Diyos na maging instrumento upang maisakatuparan ang napakagandang layunin ng Diyos Ama sa balat ng lupa sa lahat ng tao na sasampalataya sa kanyang bugtong na anak. No? Ano yun? Hindi inalintana ng mag-asawang ito na Maria at Jose, no? Hindi nila inalintana yung sasabihin ng tao, hindi nila inalintana yung mga bagay-bagay na nagpapagulo sa kanilang isipan, hindi nila inalintana ang kanilang mga sarili, yung kanilang sariling kagustuhan, no? Kundi binigyan daan nila yung kalooban ng Diyos sa kanilang buhay, no? So, meron silang pangarap, meron silang sariling plano sa buhay, pero inuna muna nila ang plano at kalooban ng Diyos para sa buong sangkatauhan. Kaya nga, si Maria at Jose ay parehong ginamit ng Diyos upang maisakutuparan
ang kalooban ng Panginoon, ang kalooban ng Diyos sa lahat ng tao na magkaroon ng tunay na tagapagligtas sa pamagitan ng isang sanggol na sinilang sa pagsabsaban, walang iba kundi ang pangalan niya ay Jesus. Napakagandang istorya, no? Kaya itong dahilan kung bakit may Pasko. Itong dahilan kung bakit sinilang si Jesus sa sabsaban upang tayo magkaroon ng tagapagligtas, magkaroon ng Messiah, magkaroon ng Savior sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Praise God. Salamat po sa Diyos. Kaya nga, si Maria at Jose ay may espesyal na ginampanan, no? Sa plano ng Diyos sa buhay ng bawat tao. Praise. Salamat kay Maria at kay Jose na naging masunurin sa Diyos at binigyan nila ng puwang ang kalooban ng Diyos ang mangyari at masunod sa buhay nila. Amen? Kaya nga, tinawag silang pinagpala. Pinagpala. Pinagpala ang mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pinagpapala ang mga taong inuuna ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Pinagpala ang mga taong handang isang tabi ang kanilang sariling kapakinabangan o sariling plano, masunod lang ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. So, salamat sa Panginoon. Napakagandang istorya ang araw ng Pasko. Napakagandang istorya ng buhay ni Maria at ni Jose. Amen po ba? Amen. Praise God. Tayo po'y manalangin. Bago po tayo manalangin, muli ko pong inaanyayahan kayo sa ating simbang gabi sa December 20, sa Biyernes na po iyon, no? Sa ating Jesus the True Light Church, diyan po, sa Matantubig, sa ganap na alas 7 ng gabi, simbang gabi, December 20. Anyayahan po ninyo, nanyayahan ko po kayong lahat, leader at mga members ng church, magdala po kayo ng inyong prayer request sapagkat ipagpe-pray po natin ang lahat ng ating mga prayer request para sa taong 2024 at sa darating na taong 2025. No? Huwag niyong kalimutan na magsulat kayo ng inyong prayer request bago kayo pumunta. Magsulat na kayo kung hindi pa kayo nakasulat. Meron naman pong ballpen at papel po doon, no? Para sa ating mga prayer request. Huwag kayong mag-alala kung kayo manggaling sa trabaho. Meron po kami inihandang merienda para sa mga nagugutom, para hindi po tayo maabala sa pakikinig ng salita ng Diyos. No? Sama-sama tayong pumunta sa December 20, Friday, simbang gabi. At sa December 22, yun ang ating family day. No? Sa ganap na alas 9 ng umaga, huwag po tayong mawawala. Alas 9 ng umaga, marami po kami inihandang surprises sa inyo. Marami po mga tanging bilang na maririnig po tayo. At may mga parables, may mga kami po ay mamimigay ng mga groceries sa bawat pamilya. No? December 22, Family Day sa ganap na alas 9 ng umaga. At sa December 27, ang ating Night of Praise. Gabi naman po yon, Biyernes ng gabi. No? Ang Night of Praise, magpapuri tayo sa Diyos, pasasalamatan natin siya, magdala po kayo ng instrumento, anong gusto mo nyo instrumento, tamborin, tansan, lata, no? O torotot, pwede po, no? December 27, Night of Praise. At December 29, New Year's celebration po natin. Bago matapos ang taong 2024, meron po tayong gawain ng linggo, December 29. Yun po ang ating mga activity sa mga susunod na araw. Manalangin na po tayo. Praise God. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa iyong kabutihan, kawan, kagandang loob, pagpalain mo po lahat ng nakinig. Kayo po nakakabatid ng kanilang mga puso. Alam mo po, may mga taong kinakausap ka, alam ko, kagaya ni Maria, ni Jose, marami kang mga
gustong kausapin sa oras na ito, mangusap po kayo sa puso, sa isip ng lahat ng mga kapatid, ng mga tao na nakikinig ngayon. Kung ano man po ang kalooban mo sa buhay nila, tulungan mo mapakinggan ka nila sa pamagitan ng panalangin nila, sa pamagitan ng pagbabasa nila ng salita at pakikinig ng salita, mangusap po kayo sa kanila. Tulungan mo po na sa taong ito, patuloy mo pong baguhin ang bawat isa. Kung may mga bagay na dapat pong mabago, baguhin mo po sa pagpasok ng taong 2025. Lord, nawa Panginoon, makita mo ang lubos na pagbabago sa bawat isa upang maluwalhati at maparangalan namin si Kristo Jesus na aming buhay. Lord, sa oras nito, pagpalain mo lahat ng nakinig, sino man sa kanila may problema, pangangailangan, sakit at karamdaman, abutin mo po sila. Pagpalain mo at bigyan ng kagalingan, sino mang nahirapan sa may mga sakit, may mga kapatid namin, lalo na yung mga masiselang sakit. Lord, kahabagan mo po sila, pagkalooban mo sila ng kagalingan, at yung mga kapatid may mga problema, mga bayarin, may mga pangangailangan, pinansyal, physical, material, emosyonal, mental, pagpalain mo. Ang kanilang mga mahal sa buhay, pagpalain mo, O Diyos. Salamat po sa lahat ng nakinig at patuloy na tulungan mo makapag-akay pa ito ng mga tao para makilala ka ng lubusan. Makinig po ang marami, ma-share po namin to sa mga kaibigan namin, sa mga kilala namin upang marinig nila ang salita mo. Napakabuti mo, Panginoon. Inaalala mo pa kami. Kahit hindi kami karapat-dapat, ay kayo pa rin po ang gumawa ng paraan para kami maligtas, para magkaroon kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at sa lahat ng aming mga pagkukulang sa iyo. Pagpalain mo ang buhay namin at tulungan mo kami makasunod sa iyo, masunod namin yung mga ninanais mong magampanan namin sa mga araw nito, lalo na sa mga susunod na araw pa ng aming buhay. Salamat po, maluwalhati at madakila si Kristo Jesus sa aming mga buhay. Pagpalain mo ang iglesyang to, pagpalain mo ang aming mga mahal sa buhay, pagpalain mo ang aming mga buhay, ang aming mga pinagkakitaan, ang aming mga negosyo, trabaho, pagpalain mo ang aming mga anak, ang aming kanyang asawa, pagpalain mo ang aming mga buhay, Panginoon, maluwalhati, madakila at mataas at magparangalan. Sumayo ang papuri, pagsamba, pagdakila at pagluwalhati, ngayon at magpakailan pa. Itong aming dalangin pagsamo sa tayong pangalan ni Kristo Jesus, lahat tayo magsabi ng Amen, Amen, Amen. Amen po. Pagpalain po tayo ng Diyos at patuloy po mga kapatid na makinig tayo ng ating live stream, no? Patuloy po na magkakaroon ng live stream kahit po na basta po Merkules at Biyernes, meron po tayong mga live stream, makinig po tayo. Pumunta po tayo sa church sa December 20, Simbang Gabi, at sa December 27, Night of Revival. At lalo na December 22, December 29, yung ating Christmas and New Year service. No? God bless po, pagpalain tayo ng Diyos at ingatan, at patuloy na tayo pong lahat ay magmahal sa ating Panginoon at magmahal sa kanyang mga salita. Yun lang po, pagpalain tayo ng Diyos. Sa Webes po, meron po kaming follow-up, no? Hintayin niyo po kami sa inyong mga bahay, baka madalaw po namin kayo. At patuloy po tayong mag-pray lagi, at lagi po tayong magbasa ng Biblia, at makinig ng ating mga live stream. Yun lang po, bye-bye. God bless us. We love you with the love of the Lord. Ingatan po tayo ng Panginoon. God bless.